Welcome to OFW Runner Day 99. Today is April 8, 2017 and this is JP Adena. Today, my sentiment goes to all OFWs and OFW families. And if you are an OFW or an OFW family, do you ever feel that the OFW or the family does not understand you, or you're not on the same page? Do you ever feel that you don't know each other anymore? Do you ever feel that your relationship is getting more and more difficult? I feel for you, and that's what we'll be talking about later. I hope this will help you. And for those of you who just tuned in, this is my New Day's resolution. Wherein, instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year, and it includes helping you. And I'm taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. I will see you in 30 minutes. Kung feeling nyo hindi kayo nagkakaintindihan ng iyong pamilya, as an OFW, to your OFW family, sa mga naiwan nyo sa Pilipinas, nang naiisip ko lang na paraan para maibsan ang iyong nararamdaman o kung mangyari sa inyo to in the future, this is the best advice that I can give you. This has helped me a lot as an OFW to survive, to save my relationships sa Pilipinas. And the answer is very simple. This might be a very simple concept, but this really works and it has helped me a lot. So here it goes. Communication. Communication will always be key. Malamang sa malamang ang hindi pagkakaintindihan ay nag-uumpisa dahil hindi nyo napag-usapan. Gusto mo sana na umuwi ka agad sa Pilipinas, so ang sabi mo hindi ka magpapadala ng malaki sapagkat iipunin mo yung pera para magkaroon ka ng business pag uwi mo sa Pilipinas. Right? So hindi mo ipapadala. Ang problema, hindi mo siya nasabi. Hindi mo na-communicate sa pamilya mo. So, expect nila ipapadala mo yung pera and then hindi mo naman nasabi sa kanila yung plano mo. So, first, you have to communicate your plans well, the plans that you have as an OFW. Second, communicate your everyday life, right? Minsan kasi pag nagpo-post tayo sa Facebook, ang nangyari, puro lang maganda. Kunyari, magpo-post tayo na andito ako sa ganito, naglakwatsa ako sa ganyan, and then picture ng pagkain, ganon. Kumakain ako sa isang magandang restaurant, ganon. So, ang nakikita ng pamilya mo sa Pilipinas, yung mga magagandang mga bagay lang, right? So, i-communicate mo rin yung everyday life mo. For example, yung mama ko, tumawag siya sa akin nung bago pa lang ako sa Hong Kong. Sabi niya, sana malaman ko kung ano yung ginagawa mo araw-araw para hindi ako mag-alala. Kasi nag-aalala siya eh. Sa Pilipinas, alam niya kasi kung ano nangyayari sa akin araw-araw. Nung nasa Hong Kong na ako, hindi niya alam kung paano yung patakaran. So, ang ginawa ko, medyo wala pa akong financial education nito ha. Pinapunta ko siya dito. Dinala ko siya, malapit lang naman ang Hong Kong. So, pinapunta ko siya dito, tapos pinakita ko sa kanya yung araw-araw. Tapos, isang beses, bumulong lang siya sa akin, sabi niya sa akin, buti lang na isip mo na dalhin ako dito, kaagad, at nakita ko yung araw-araw mong gawain, kung paano ka, ano ka gumising, kung saan ka pumupunta, kung paano yung biyahe mo, madali lang pala, kumbaga madali lang pala yung mode of transportation sa train, at saka medyo safe naman pala sa Hong Kong yung way mo papunta. Akala ko kasi probinsya, sabi mo sa akin probinsya yung tirahan mo, tapos pupunta ka sa trabaho. So nalaman niya kung paano yung araw-araw, and dinidescribe ko rin sa kanya yon. So give the day-to-day life, and kung hindi mo naman, syempre hindi naman lahat tayo kaya mapupunta yung pamilya natin dito, so sa ibang bansa. So, describe mo rin sa kanya, i-message mo sa kanya na ganito yung araw ko, medyo hindi maganda ngayong araw na to, yung ups and downs ng buhay mo as an OFW.
ibigay mo rin sa kanya para mas maintindihan nila kung ano yung pamumuhay mo dyan sa ibang bansa, right? And next, so communicate the goal as an OFW, communicate your everyday life, and communicate your loneliness. There you go. Nalulungkot ka, sabihin mo na nalulungkot ka. Baka may way sila, o baka meron kayong way sa Pilipinas dati pa na kung paano nila mapapasaya ka, right? So lalo na sa mga special occasions, sa mga birthday, mga Pasko, bagong taon, kasi sa ibang bansa iba yung pag-celebrate nila ng mga holidays eh. At usually hindi na celebrate. For example, yung New Year, hindi naman siya rin celebrate ang New Year. Chinese New Year celebrate nila dito. At ganoon din sa ibang bansa, sa UAE, sa Middle East, sa ibang bansa, hindi na iba-iba yung kultura nila eh. So i-describe mo rin sa kanila yon na sana makausap kita sa Pasko, sa bagong taon, sa birthday ko, or any special occasion sa Pilipinas, birthday ng magulang mo, ng asawa mo, etc. etc. So i-share mo rin sa kanila kung ano yung nararamdaman mo, kung masaya ka or malungkot ka, right? So at marami ng ways of communication, right? Merong Facebook, merong Viber, merong WhatsApp, merong ano pa ba? Gusto mo DM mo sa Instagram, Snapchat, ganoon. Marami ng ways eh. Hindi ito katulad ng unang panahon na kopong-kopong na sulat-sulat lang at maganda rin magsulat, right? Maganda rin idea na magawa ka ng sulat. Ako binibigyan ko minsan ang mama ko ng cards. Pinapadala ko sa Pilipinas. Iba kasi pag nakasulat eh, right? So nagbibigay ako ng pictures namin, ganon. So i-communicate mo rin 'yon. Yeah, and there are many ways of communicating, right? We just have to make an extra effort to communicate everything. And nang sa gayon, maiibsan natin ang kalungkutan at ang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko alam kung may anong pang sa ngayon wala akong maisip na ibang idea on how to communicate well your kalagayan sa ibang bansa. And if you have any ideas, please comment in the comment section. And I don't usually say this, but please like, share this video, and send it. Share it to someone who might need it. There you go. Maraming salamat sa pakikinig. And I hope this helps. And I know you can do it. You can communicate well to your family. Because if I can walk, jog, or run 365 days ngayong taon, alam kong kaya mo rin, kaibigan. Communicate.